maganda, di ba, na sa korte na talaga masasabing walang pamumulitika. Hindi ba nila mas gusto yun? Korte na walang pamumulitika. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Dito ba sa Pilipinas natin, dito ba sa Pilipinas, korte ba natin may pamumulitika? Wala naman ah. Impartial nga yung mga judges natin, di ba? Maayos naman yung batas natin dito. Nag-a-appeal ka nga rin sa korte eh. Di ba? At yun nga no mga kabayan na pag-usapan nga po natin na ito pong matinding banat ni Atty. Libayan dito nga po kay Atty. Claire o Yusik Claire mga kabayan. E mantakin mo mga kabayan sa interview po ni Yusik Claire, itinibagay parang nahihinaan ito sa korte na meron tayo sa Pilipinas. Base nga po doon sa paglalarawan ni Atty. Libayan kung bakit nga daw ito ay idinala sa ICC. Meron naman po tayong working court dito sa Pilipinas eh. Hindi po ba? Panoorin po natin yan ha. Kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo nga kalimutang i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panoorin na po natin to. Tuloy din natin, kanina mga pas natin yung naiwan natin, no? Kasi ang dami pa kasing binanggit doon tungkol sa justice system dito sa Pilipinas. Okay? Ngayon, ang gawin natin, laruhin muna natin ito. Gawin muna natin clear ang lahat. Okay? Dito tayo sa Republic Act. Sa Republic Act, syempre, ito, 9851. Okay? Mga ka-clear. I-clear lang natin to. Okay? Kasi sinasabi nila kasi, actually, I'm expecting it already. Ina-expect ko naman na yon, nagagamitin nila yung or. Na hindi daw kailangan yon tapos or. Well, himay-himayin kasi natin kung kailan ginamit yung or at ano yung or doon. Okay? Bago tayo pumunta siguro dyan, gusto nyo ba ito? Dito muna tayo. Sige. Paawa effect. Mamaya na yon. Dito muna tayo. Pakinggan muna natin si Atty. Claire ulit. Okay? Dapat patas dati dito, di ba? Kaya lang ano sasabihin nila pagka nasa Dito Pilipinas. kasi natapos kanina, dapat patas dati dito, sabi niya. Come on. Ang problema ko kasi dito, mga kabatas natin, bakit pareho-parehong Pilipino naman lahat yung nandiyan. Dapat sana yung bansa natin, lalo na yung gobyerno, maging neutral. Huwag impluwensyahan o huwag kumuha ng panig para naman maging fair. Hindi lang doon sa paglilitis doon sa ICC, kundi pati naman yung pagdala sa kanya sa ICC. Di ba? Di ba sabihin nila politika. Pag nanalo, sasabihin malakas pa rin si dating Pangulong Duterte. Pag natalo, sasabihin politika. Ngayon pa lang sinurrender, sinasabi pamumulitika. Okay, yan. Sinabi ko rin kanina doon. Kayo yung nagsasabi niyan na malakas siya o kaya na politika siya. Pag natalo, na politika. Pag nanalo, malakas pa rin siya. Kayo yung nagsasabi niyan. Okay? Yan ang pinagpapalagay nyo, kaya dinala nyo siya sa ICC. Huwag nyo nang ipahid sa iba yan. Okay? Let's go. Politika. What more kundi yan didinggin at halimbawang ma-convict si dating Pangulong Duterte. Pero Yusek, Di ba ganun pa rin na magiging pananaw nila? Ngayon pa lang sinurrender, ang dami-dami na nilang sinasabi. At kidnap. Kayo din naman. Di ba? Pero sumunod lang tayo sa batas. Katulad nung binanggit mo nga dito, ayaw nyo sa Article 59. Pero kayo mismo, dalawa kayo ni Yusek, Nikki, ng Department of Justice. Nag-umpisa kayo sa pagpapaliwanag tungkol sa Article 59. Hindi nyo maiiwasan kasi yon. Pero nung nasunog kayo, kasi sinasabi niya na yung Department of Justice
yung competent judicial authority, sabi ko nga sa inyo, itataya ko yung lisensya ko dyan, makikipag-debate ako ng todong-todo dyan. Hindi competent judicial authority ang Department of Justice. Hindi siya judicial authority, let alone competent. Okay? Bakit sinurrender sa foreigner? Hindi ba? At mga kapatid natin, teleradyo serbisyo yan Maganda 'di ba na sa korte na talaga masasabing walang pamumulitika. Hindi ba nila mas gusto 'yon? Korte na walang pamumulitika. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Dito ba sa Pilipinas, korte ba natin may pamumulitika? Wala naman Impartial nga yung mga judges natin, di ba? Maayos naman yung batas natin dito. Nag-a-appeal ka nga rin sa korte, di ba? Oh. Mas maganda 'yun. Kasi magiging fair ang pagtingin doon. Walang politika. Magiging fair. Fair din dito. Hindi lang doon. Huwag tayong ganyan. Doon, walang sino-sinuhin doon. Hindi na malalakad ang kaso doon. Hindi na malalakad yung kaso doon. Bakit dito ba nilalakad yung kaso? Ba naman yan? Huwag naman nating sabihan ng ganyan. Lalong-lalo na kung wala tayong ebidensya. Diba? Mag-instill tayo ng confidence sa ating judicial system. Di ba? Kung may nalalakad man na kaso, alam naman natin na konting-konti lang yan. Kasi wala namang perfect na sistema. Pero bakit nyo na pre-preempt? Pre-preempt nyo na dito sa Pilipinas magkakaroon ng paglalakad ng kaso, magkakaroon ng pamumulitika, at magkakaroon ng palakasan. Huwag naman. Bad yun. We all live by the choices we make. That can be trusting someone with my car, my instinct. Diba? Gagamit ng... Ano? Magiging fair ang pagtingin doon. Walang politika doon. Walang sino-sinuhin doon. Hindi na malalakad ang kaso doon. Hindi na magagamit ang impluwensya. Diba? Napapakamot na lang ako ng ulo Dito rin naman, may exceptional circumstances lang because there's no perfect system. Pero wag tayong mag-assume na dito nalalakad. Dito, palakasan, dito napopolitika, kaya dinadala sa ICC. Wag ganun. Apo, Maganda ron. Apo, paano naman natin Mas maganda ron, hindi. Tulad nga sinabi ko, I think and I believe, dito sa Pilipinas magaganda pa rin yung batas natin. Especially yung judiciary natin. Alam nyo kung bakit mga batas natin, yung batas natin dito sa Pilipinas, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung mga comment nyo, pwede nyo ilagay kung anong gusto yung comment. Yung si Doc Adam, alam nyo yung nangyari sa kanya. Doon sa Australia, mga kabatas natin, pati yung mga comments ng mga tao, mananagot siya doon. So kung hindi maganda yung comment ng isang tao doon sa video niya, tungkol doon sa topic niya sa video niya, mananagot siya doon kahit hindi siya yung nagsulat ng comment. Di ba ang sagwa nun? Ibig sabihin, kahit ibang tao yung may kagagawan, ikaw yung mapuputukan. Isa pa dito mga kabatas natin, kapag arraignment, mga kabatas natin, at kapag ang isang tao na akusado ay in custody, katulad ni Tatay Diggs dito, mga kabatas natin, dapat within 30 days, arraignment agad. Tapos continuous trial rule in criminal cases. Ibig sabihin, sabi sa batas doon, umaga hapon. Pero syempre, depende sa schedule pa rin ng korte. Dapat sunod-sunod ang hearing hanggang matapos mag-present ng ebidensya. Magaganda yung batas natin dito, mga kabatas natin. Magaganda yung procedure natin dito sa Pilipinas. Maganda ang korte natin. Ang problema, mga kabatas natin, hindi pa natin masyadong napagyayabong ito kasi nga, meron pa rin kakulangan sa resources. Kulang sa judges minsan, kulang sa korte, di ba? Pero mga kabatas natin, ang future niya very bright. Isipin niyo mga kabatas natin, kapag
kapag mapapatupad na natin ng maayos yung continuous trial in criminal cases, mga kabatas natin, 1 buwan pa lang tapos na yung paglilitis sa isang kaso. Ganon ang mangyayari dyan, mga kabatas natin. Tulad ng sinasabi ko, maganda na yung nakalay down na batas sa atin, yung judicial affidavit rule, ang ganda-ganda niyan. Mabilis yung mga kasong tatakbo. Ang problema, mga kabatas natin, syempre, ini-implement pa lang natin yan at hindi pa talaga tayo nakaka-recover doon sa natabunan tayong mga kaso. Pero ayon sa balita ng Supreme Court, mga kabatas natin, malaki ang nababawas na sa mga nakatambak na kaso sa ating mga korte. At darating ang panahon, mga kabatas natin, pag mapeperpekto natin yung sistema natin yan at masusuportahan na natin ng maayos yung ating justice system, mapapalakas na natin, mga kabatas natin, yung epekto, okay, ng mga batas na yan at may papatupad na siya, napakaganda dito sa Pilipinas. Napakaganda, mga kabatas natin. Matupad lang talaga yung mga yan. Matupad lang yung mga yan. Napakaganda. Napakaganda. Yung continuous trial in criminal cases, napakaganda yan, mga kabatas natin. Hindi lang talaga natin may implement fully ngayon. Kasi nga, bukod sa syempre, nagre-recover tayo kasi natambakan tayo ng kaso. Pag nabawasan na yung mga kasong yan, tapos nadagdagan tayo ng mga korte at saka mga judges, mabilis na lang yung mga criminal cases natin. Isipin mo, mga kabatas natin, ang trial mo umaga at saka hapon. Hanggang matapos mag-present ng witness, hindi titigil yung kaso mo. Yan yung continuous trial in criminal cases. Diba? Kung masusunod yan, mga kabatas natin, napakaganda. Tayo lang sa Pilipinas, mga kabatas natin, yung may ganyan, no, ka-efficient na pag-a-adapt ng trial sa criminal cases. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, mga kabatas natin, it needs implementing. Hindi natin talaga magagawa ng agad-agad yan kasi nga galing tayo sa isang sistema kung saan madami talagang nakatambak na kaso. Music yung sinasabi ng iba na kung ang sinasabi po ng ating gobyerno ay gumagana naman ang ating justice system, bakit kailangang isuko pa natin ang dating Pangulo sa international court para sila pa yung magtalakay ng kaso laban sa kanya? Bakit kaya hindi sila agad nag-file ng kaso noon? Diba? 2021 ito. Sinabi na ng bansa natin, actually, panahon patuloy natin Pangulo Duterte, 2021. Pagbigyan sila, i-defer. No, i-defer muna ang investigasyon ng ICC dahil magsasagawa na ng mga pag-imbestiga at pagsampat. Sino kasi ang hindi nag-file ng kaso? Yung mga biktima naman. Diba? At saka court of last resort yan, hindi naman pwede. Diba? Sabi ni Law ES, Attorney, di ba isa ka po nag-support sa fake news? As yung kausap mo dito si Attorney Claire, bakit ang sinungaling sa Malacanang hindi natin simulan? Sinisira nila ang imahe ng Supreme Court. Yun nga ang problema ko dyan . Kaya nga nandito ako para wag kang mamahala, may nagbabantay sa dilim. Ako ang magbabantay, mga kabatas natin, para sa Supreme Court. Okay? Wag kang Law ES, wag kang mag-spam. Alam ko, bago ka lang dito, kick out ka agad. Kawawa ka naman. Tuloy natin to. Para mga kasong involved sa extrajudicial killings. That's November 2021. Kasalanan ni Duterte kung hindi nag-file mga... Yun din ang pagkaintindi ko . Pero syempre, dahil hindi ko siya maintindihan dun sa sinasabi niya, hindi ko na lang expound. Malaki pa rin naman ang respeto ko, mga kabatas natin, kay Attorney Claire. Hindi ko expound yun. Nakikita niyo naman, pag hindi ko naiintindihan, yung sinasabi niya, iniiwasan ko na lang. Kasi siya naman yung makakapagpaliwanag doon, mga ka-clear. So yung mga maliwanag lang, katulad ng mga usapan sa batas, kasi yung usapan sa batas talaga, mga kabatas natin, more than 15 years ko na rin namang ginagawa yan. Okay, let's go. Nagawa ba nila para sampahan yung mga involved na yung mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte? Bakit sino magsasampa si Duterte?
Come on. Anong natin yan? That's 2021. Pwedeng hindi pa si Pangulo dahil may immunity siya from suit. Pero yung ibang involved na matataas. Halimbawa na lang ha. Opo. May Bakit ganun? Bakit yung mga biktima hindi sila yung mag-file? nagbabanggit ng mga pangalan ni Senator Bato. Diba? May nagbabanggit ng pangalan ni Senator Bongo. So si Senator Bato, si Senator Bongo, sila mismo na sinasabi nilang ano sila? Kasali dyan, sila mismo magpa-file laban kay Duterte? May nagbabanggit ng pangalan ni General Kasali din, makakasuhan din, di ba? Sabi niyo madadampot din yan si Bato? Ha? Dapat yung admin ng sisihin, bakit hindi hinikayat magkaso dito ang family ng mga victim na sinasabi mo? Hindi, si Bato, ewan ko, hindi ko nga maintindihan. Si Bato, si Bongo? Agbayalde. Si Nasampahan sila ng kaso. Tanong lang natin. Sa panahon ng pangalan ni General Agbayalde. Nasampahan pa sila ng kaso. Tanong lang natin. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Nasampahan daw ba sila ng kaso? Yun nga ang punto doon, hindi kasi nasampahan. Kaya bilang court of last resort, hindi pa pwedeng umakyat sa ICC because you have to exhaust all available remedies. And we have remedies here in our country. Bakit sisisihin? Diba? Bakit sisisihin ang Tino, si ang tititiin, sabi ni Bitoy, no? ang Pangulong Marcos kung bakit itinuloy ang pag-iimbestiga ng prosecutor ng ICC. June 2022, hindi pa nga siguro nanunumpa ang Pangulo. Sinabi na ng ICC na itutuloy dahil yung pangako na magkakaroon ng... Hindi naman yan ang issue eh. Ang issue yung pag-surrender at hindi yung pagtuloy ng kaso sa ICC. Kasi ito, no, Attorney Claire, kahit naman ituloy yung pag-iimbestiga, di ba? Kahit magkaroon ng 1,000 warrant, okay? Kung yung Pilipinas, dahil naniniwala pa rin tayo sa justice system natin, dito linitis yung mga kasong yan, bilang the most convenient forum din, hindi naman magagawa ng ICC yung ginagawa nila ngayon kung hindi nyo sinurrender. 'Di ba? Kaya nga si Putin, 'di ba? Meron naman warrant 'yan. Marami namang merong warrant doon sa ICC na high-profile criminals di umano o kaya accused na lang mga kabatas natin, okay? Accused, pero wala. Kasi nga, yung bayan nila, hindi sila tino-turn over. Pero tayo kasi, dahil sa away politika, kaya natin mag-turn over. 'Di ba? Hindi naman yang come on, hindi naman yan yung issue. Hindi issue dyan yung yung nag-imbestiga sila o hindi. Mag-imbestiga sila, wala tayong pakialam doon. 'Di ba? Ang usapan dito yung turnover at saka yung proseso ng turnover. Kaya nga tayo nagro-Rome Statute, 'di ba? Kaya nga tayo nag-uusap tungkol dito sa Republic Act na ito. Yun. Bakit tayo lalayo? Dito lang tayo. masinsinang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso sa mga taong involved sa extrajudicial killing. Hindi natupad. So bakit nila sisisihin ngayon ang killing? Hindi natupad. At pagsasampa ng kaso sa mga taong involved sa extrajudicial killing. Hindi natupad. Sino bang magsasampa dapat? Kung ang inaakusahan nyo na gumawa ng extrajudicial killings ay yung gobyerno mismo. Di ba mga pulis? So ang magsasampa laban sa mga pulis din. Hindi naman pwedeng sila yung mag-witness kasi kailangan natin na yung mga biktima ang mag-witness. Hindi naman pwedeng si Bato ang magsasampa sa sarili niya. Si Albayalde ang magsasampa sa sarili niya. Si Bongo magsasampa sa sarili niya. Si Duterte magsasampa sa sarili niya para maiwasan nila yung pag-deliver sa kanila sa ICC. Hindi ko alam kung hindi tama yung pagkakarinig ko pero I don't find it logical kasi baka mali yung interpretasyon ko dun sa sinasabi niya. So bakit nila sisisihin ngayon ang bagong administrasyon, ang kasalukuyang administrasyon, kung ang pagkukulang nila makikita at napansin na ng ICC. Hindi ang panahong Marcos ang nagkulang. Hindi mo yata naiintindihan yung sinasabi ni MDS. O i-correct mo rin ako kung mali ako. Sabi niya, court of last resort yan.
Ibig sabihin, dapat meron mong kaso dito tapos nag-fail na mag-prosecute o kaya refuse na mag-prosecute. Wala pang kaso eh. So, hindi pa tayo pwedeng pumunta doon kasi court of last resort yan. Di ba? Panahon ng Pangulong Duterte, nagkulang ng pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso laban. Panahon ni Duterte daw kahit daw hindi niya. Ito yung logic niya kasi naiintindihan ko. Panahon ni Duterte daw, siya na lang. Pangulong Duterte. Ang panahong Marcos ang nagkulang. Di ba? Panahon ng Pangulong Duterte, nagkulang ng pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso laban sa mga perpetrators ng crime against humanity. At least yun po ang So sila tama nga yung pagkakaintindi ko. Sinabato dapat ang mag-file sa sarili nila ng kaso. Si Duterte, hindi naman daw siya makakasuhan. Pero dapat makasuhan si Bato. Ano siya dun eh? PNP chief siya eh. Siya nga yung nagpatupad, siya yung makakasuhan, di ba? Sina Albayalde, PNP chief din yun eh. Dapat pala nag-self-incrimination. Si Bongo, alam ka naman ka. So nagkulang si Duterte dahil hindi finailan ng mga taong involved yung sarili nila. O kaya si Duterte hindi niya finailan yung mga tao kasi immune si Duterte, sabi niya, di ba? So, wag na lang si Duterte, itong si Bato, si Albayalde na lang, tsaka si Bongo. So, parang sinisisi niya itong si Duterte kasi hindi niya finailan ng kaso yung mga inutusan niya na ipatupad yung war against drugs. Para malabo naman yun, Attorney Clear. Hindi clear yun. Hindi clear yun, for sure. Kahit si Digong, alam nga si Digong mismo mag-initiate ng kaso. Doon sa mga sasabihin niya na, hoy kayo, nag-EJK kayo. Siya yung nag-utos, sabi niyo, di ba? Siya yung ulo ng war on drugs. So, kakasuhan niya yung mga yon. Pero yung sarili niya, kasi hindi pa nga siya pwedeng kasuhan kasi may immunity siya. Labo naman nun. Ang labo yun. Malabo. That's very unclear. ang malinaw na may opportunity nga noon pa na magsampa ng kaso, siguro even laban kay dating Pangulong Duterte, pero hindi nagawa eh. Kasi kung meron sana, at least meron tayo. Yung problema, hindi nagawa eh. Hindi ginawa eh. So bakit di nyo gawin? Hindi pa naman prescribe yung crime. Di ba? Ina-assume nyo kasi agad na merong pamumulitika, merong palakasan. Huwag kayong mag-assume ng ganun. Mag-file muna kayo ng kaso. Tapos, pag meron ng politika at palakasan, akyat sa ICC. Di ba? Oh. Tayong pag-argument na dapat dito na lang dinggin kasi may kaso siya dito. Kaso wala nga po. Walang naisampang kaso. Yes. Yun nga ang mali doon. Walang naisampang kaso. Paano yung sasabihin na may pamumulitika, may palakasan, may bias? Paano? Walang naisampang kaso, di wala kayong basihan. Tawa pa itong tawa pa itong angkor dito. Dating Pangulong Duterte, pero hindi nagawa eh. Kasi kung meron sana, at least meron tayong pag-argument na dapat dito na lang dinggin kasi may kaso siya dito. Kaso wala nga po. Hindi nga dapat dito dinggin. Mag-file ng kaso dito. Kasi court of last resort yan. Walang naisampang kaso. Yes. Oh, Christian, okay. Hindi pa naman nag-prescribe yun. Murder? Ilang taon yon? 20 years? Correct me if I'm wrong, ha? Murder yung kaso doon, di ba? So, pwede pang i-file dito. Admittedly, wag muna si Pangulong Duterte at the time kasi may immunity from suit siya. Presidente siya eh. Pero yung ibang wag muna siya kasi may immunity siya. Pero ang pa-filean, yung mga taong nasa pwesto.
Sino? Nung gobyerno mismo. Na kung saan ang nagpapatakbo ng gobyerno si Duterte. Tapos si Duterte rin yung may utos sa war on drugs. Bakit sila ang magpa-file sa sarili-sarili nila? Sila yung magpa-file ng sarili-sarili nila. O pwede siguro filean kita, filean mo ko. Parang Friendster noon. Sino nakaabot sa Friendster? Oy, bigyan mo ko ng testimonial tapos bibigyan din kita ng testimonial. Testihan tayo. O sige, ganoon. Bongo. Ay, hindi. Yung dalawang chief PNP. Sabi ni Albayalde. Ay sabi niya, Bato, file kita kaso file mo rin ako para hindi tayo mapunta sa ICC. Sige. O sino magpa-file kay Bongo? Wala pa naman. O si Duterte na lang. Sweet shrimp! Hindi! Creamy tonkotsu pork broth! Both! Lucky Me Shrimp Tonkotsu! Bakit gano'n? Sila ngayon nagpapatakbo ng gobyerno ng panahon na yun. Ba't nila pa-filean yung kaso nila? Tapos bakit si Duterte? Siyempre, magkabilang side o doon sila sa side nila Siyempre, hindi sila magpa-file. Kasi naniniwala naman sila na legitimate yung war on drugs nila. Hindi sila magpa-file. Hindi galing sa kanila yung magpa-file. Sila may hawak ng gobyerno noon na magpa-file sa kanila, ibang tao. Diba? Kangkoy na yun, diba? Malalaking tao, yung ibang malalaki ang pangalan na di umanong involved, nakapag-file ba ng kaso laban sa kanila? Yun na lang So hindi kasalanan ng administrasyon ngayon. Kasalanan nila kung bakit sila hindi nagsampa ng mga kaso noon. Tama. Salamat Radio Servicio sa na yun nga kasalanan kung bakit hindi sila nakapag-file ng kaso noon sa sarili-sarili nila.